ang susunod na sasama, si Brother Eddie Villanueva. 2004 nang unang tumakbo sa pagkapangulo si Eduardo Brother Eddie Villanueva. Sa eleksyon 2010, desidido siyang muli itong subukan. Dating economics professor, political economist and activist si Villanueva, bago niya itinatag at pinangasiwaan ang kongregasyon at Jesus is Lord. May 6 na honorary doctorate degrees si Villanueva mula sa Polytechnic University of the Philippines, Bulacan State University, at 4 na paaralan at religious centers sa Amerika. Si Villanueva rin ang kasalukuyang presidente, chairman at host ng mga programa ng Zoe Broadcasting Network Incorporated, isang himpilan ng telebisyon at radyo sa bansa. At ang susunod na magtatanong, Vicky Morales. Brother Eddie, narito po ang aking isang tanong. Medyo nangulelat po kayo sa 2004 presidential elections at maging po sa home province niyo na Bulacan, pang-apat po kayo nagtapos. Ano po ang gusto niyong baguhin sa inyong strategiya para gumanda po ang inyong swerte ngayong 2010? Unang-una, alam ng buong bansa na maniobra ang ginawa ng 2004. Pinatunayan ito ng Hello God City Scandal, tinamin ito ng 2 undersecretaries na talagang maniobra ang buto. Pangalawa, 4 na buwan pa lang nung mag-decision akong tanggapin ang hamon ng task force pagbabago. Ngayon, mahigit more or less 1 taon, no? At nakahanda kami meron kaming nationwide what we call machinery up to barangay level hanggang sa precinct level. Palagay ko may hirap ng makapandaya na ulitin yung ganong garapal na dayaan. Sa madaling salita, ang Bangon Pilipinas Party ay handang-handa na bigyan ng pagkakataon ang sambayanang Pilipino na makatikim ng isang matuwid, matapat na pamahalaan na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng ating bansa. At ang demokrasya sa ating bansa ay maging isang katotohanan, yung sinasabi sa saligang batas, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people. Pero alam natin lahat, iyon ay drawing lang, ano? Bakit? Kung sinong may hawak ng economic power, siya rin may hawak ng political power. Kaya sa labanang ito ng 2010, masyado ang aming confidence na mula sa 0, biglang naging 1. Wala pa kami exposure sa media. At ako lang yata, o yung hindi kami gumagamit ng position sa gobyerno sa pagtakbo, no? Kaya tuwa kami dahil mula sa 0.0, 1 agad ang aming survey. Hindi pa kami nakapangangampanya. Naniniwala kami, Vicky, pag dumating na yung tinatawag na campaign period, magigising ang sambayan ng Pilipino, malalaman ng strengths and weaknesses ng mga kandidato, at malalaman nila kung sino ang tunay na qualified na makapagbibigay ng tunay na pagbabago sa ating minamahal na bansa. Alright, maraming salamat po, Brother Eddie. At ang editor-in-chief po ng GMAnews.tv na si Howie Severino ay may isang tanong din po para sa inyo, Brother Eddie. Brother Eddie Villanueva, ito ang aking isang tanong. Interesado po ako sa pananaw ninyo ukol sa prinsipyo ng separation of church and state. Mapapangako niyo ba na hindi niyo gagamitin ang Biblia bilang basehan ng inyong mga polisiya at desisyon kung kayo ay mahalal? Unang-una, ang background ko, dating political economist and social activist. Nakulong ng 2 beses during Marcos time. At ang aking pinaglalaban mula pa noong unang panahon ay maisulong ang tunay na pambansang demokratikong revolusyon. Akala ko yun ang susi. Pero may susi pala kung ang sambayan ng Pilipino ay magkakaroon ng tinatawag na economic and political empowerment at ang sambayan ng Pilipino ang siyang magchat-chat ng kanilang destiny, hindi kung sino ang may control ng political and economic powers, may pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Tungkol sa separation of church and state, pinag-aralan ko po yan sa UP sa political law at sa research ko. Ang talagang konteksto ng separation of church and state, walang pakialam ang Estado para pakialaman ang ecclesiastical duties and functions of the church, igalang ang religious freedom, at hindi yung mga religious and godly people ay ipagbawal sa pamahalaan. Naalala ko ang istorya, the first Catholic president, si John F. Kennedy, binisita siya ng isang kardinal, obviously asking for a special favor against non-Catholics. Anong sabi ni John F. Kennedy? I'm sorry, Cardinal, my religion is secondary to me. First and foremost, I am the president of the American people. Si Brother Eddie, full-blooded Democrat. Ang religion ay hindi pwedeng makialam pagdating sa
ikangay pagtatayo ng isang makatao at makatarungan lipunan, pagwasak ng mga katiwalian, yung mga tinatawag na octopus ng korupsyon na siya nagpapahirap sa ating sambayanang Pilipino. Kaya pag po ang sambayanang Pilipino ay bumoto ng matalinong pagboto, hindi yung kung sinong popular, hindi kung sino yung political fever ang pinupuntahan, kung hindi pag-aralan kung sino talagang may political will, sino hindi beholden kahit na panginong power, kung hindi beholden lang sa sambayanang Pilipino. May pag-asa po ang sambayanang Pilipino. Alright. Brother Eddie, may isang tanong pa po kayong sasagutin. Pwede po kayo pumili sa 2, 6, 9, o 10. Yun po ang natitira natin numero. 2. Ito ang isang tanong ko. Lahat ng presidential at saka tumatakbo, ang priority nila, mga mahihirap. Paano naman yung mga middle class? Yung mga middle class, mauna sa utang, mauna sa credit card. Anong balak ang gawin sa kanila? Ang plataforma ng gobyerno ng Bangon Pilipinas na isang blueprint or master plan of development ay magbibigay ng isang tunay na pagbabago sa ating bansa mula sa mahirap at sa mayaman. At ito nakapaloob sa 7 E's, empower the people, emancipate the people, educate the people, elevate the living standards of the people, energize the economy, eradicate bad governance and corruption, and establish peace in the land. Kapag nakita natin ang present substance ng Master Plan of Development ng Bank Pilipinas, makikita natin, for the first time in history, magkakaroon ng isang pamahalaan na hindi pamahalaan lang ng vested interest group, kundi pamahalaan ng lahat, mula sa masa, middle class, at mayayaman, at tunay nga magkakaroon ng bukang liwayway sa sambayan ng Pilipino.